Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aming babasahin ni Yuna ay makikita sa ikadalawang mga kronika, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Ito ang nakasulat. Pagkatapos ng paglaban ang mga Moabita at mga Amonita kasama ibang mga Meoneo kay Jehoshaphat. May mga taong pumunta kay Jehoshaphat at nagsabi, napakarami pong sundalo ang papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom, sa kabilang bahagi ng dagat na napatay. Naroon sila sa Hazazon Tamar na tinawag ding En-gedi. Natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon at nag-utos siya na mag-ayuno ang lahat ng taga-Juda. Kaya nagtipon-tipon ang mga tao mula sa lahat ng bayan ng Juda upang humingi ng tulong sa Panginoon. Tumayo si Jehoshaphat sa harapan ng mamayan ng Juda at ng Jerusalem doon sa harap ng templo ng Panginoon. Sa harapan ng bagong bakuran nito. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babasahin ay mula sa ikalawang aklat ng mga kronika, Kabanata 20, talata 6 hanggang 10. Nananalangin siya, O Yahuwah, Diyos ang aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan kaya wala maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan mong Israel magpakainlanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin, sabi nila. Kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, aharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba at tatawag kami sa inyo. Pakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab at sa kaburlan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya sila hindi nawasak. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Pagpuri lagi sa Kanya at pagpasalamat. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang kronika, chapter 20, verses 11 to 15. Ngunit ngayon, masdan niyo po ang iginanti nila sa amin. Nilulusob nila kami upang itaboy kami sa lupain na inyo pong ibinigay sa amin bilang mana. O Diyos namin, hindi niyo po ba sila parurusahan? Sapagkat wala kaming kakayahang humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin, pero nagtitiwala po kami sa inyo. Nakatayo roon ang lahat ng lalaking taga-Juda sa harap ng Panginoon, kasama ang kanilang mga asawa at anak at kanilang mga sanggol. Pinatnubayan ng Espiritu ng Panginoon si Jahaziel na nakatayo roon kasama nila. Si Jahaziel ay anak ni Zacarias. Si Zacarias ay anak ni Binayas. Si Binayas ay anak ni Jeiel. At si Jeiel ay anak ni Matanias na Levita at mula sa angkan ni Asaph. Sinabi ni Jahaziel, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Juda at Jerusalem. Ito ang sinabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang kronika, chapter 20, verse 16 to 20. Bukas, puntahan nyo sila. Makikita nyo sila na aahon sa ahonan ng Sis. Sa dulo ng kapatagan, napapuntang ilang ng Jeruel. Hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Maganda lang kayo at magpakatatag at masdan nyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayong mga taga-Juda at taga-Jerusalem, huwag kayong matakot o manghina. Harapin nyo sila bukas at ang Panginoon ay sasama sa inyo. Lumuhod si Jehoshaphat at ang lahat ng taga-Juda at taga-Jerusalem sa pagsamba sa Panginoon. Pagkatapos, tumayo ang ibang mga Levita mula sa mga pamilya ni Kohat at Kora at nagpuri sa Panginoon.
ang Diyos ng Israel, sa napakalakas na tinig. Kinabukasan, ng maagang-maaga pa, pumunta sina Jehoshaphat sa disyerto ng Tekoa. Habang naglalakad sila, huminto si Jehoshaphat at nagsabi, "Pakinggan niyo ako, kayong taga-Juda at taga-Jerusalem, maniwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos, at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang propeta, at magtatagumpay kayo." Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ay makikita sa 2 Chronicles chapter 20 verses 21 to 25. Ito po ang nakasaad. Pagkatapos niyang makipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya. Ito ang kanilang inaawit, pasalamatan ang Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At nang nagsimula silang umawit at ng mapapuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita at mga taga-bundok ng Seir. Nilusob ng mga Amonita at Moabita ang mga sundalo ng taga-bundok ng Seir at nilipol silang lahat. Pagkatapos nilang pumatay, sila naman ang nagpapatayan. Pagdating ng sundalo ng Juda sa mataas na bahagi ng desierto, nakita nila ang mga bangkay ng mga kalaban nila nakahandusay sa lupa, wala kahit isang buhay. Kaya pinuntahan ito ni Jehoshaphat at mga tao niya at sinasamsam kanilang mga ari-arian. Maraming kanilang nasamsam na mga damit at iba pang malagang bagay na halos hindi na nila madala. Inabot sila ng 3 araw sa pagsamsam dahil sa sobrang dami ng mga ari-arian. Yan lang po, maraming salamat. God bless. Good morning. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 20 verses 26 to 31. Nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula nooy tinawag na libis ng Beraka ang lugar na iyon. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Juda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem ay tumuloy sila sa templo, kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira at tumpeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. 35 taong gulang si Jehoshaphat nang magsimula siyang maghari at namahala siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang ina niya'y si Azubah na anak ni Silhi. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa biyaya at pagkakataon na ibinibigay sa atin na tayo po ay nakakapag-devotion sa bawat araw. At tayo nga po ay sa 2 Chronicles chapter 20 verse 31 to 37. So sabi po dito, iyon ang paghahari ni Jehoshaphat sa Juda. Siya ay 35 taong gulang na maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 25 taon. Ang ina niya si Azubah na anak ni Silhi. Sinunod niya pamumuhay ng ama niya si Asa. Matuwid ang kanyang ginawa sa paningin ng Panginoon. Pero hindi niya inalis sa mga sambahan sa matataas na lugar at ang mga tao ay hindi pa rin naging tapat sa pagsunod sa Diyos sa kanilang nuno. Ang iba pang salaysay sa pag-ahari ni Jehoshaphat mula sa simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa mga aklat ni Jehu na anak ni Hanani na kasama sa aklat ng kasaysayan ng hari ng Juda. Pero sa mga huling bahagi ng pag-ahari ni Jehoshaphat sa Juda, nakipag-alyansa siya kay Haring Ahasya ng Israel na isang masamang tao. Nagkasundo sila ng paggawa ng mga barko na pangnegosyo. Ipinagawa nila ito sa pier ng Isyon at Giber. Sinabi ni Elisar na anak ni Dodabaho na taga Marsita kay Jehoshaphat, dahil kumampi ka kay Ahasya, igipain ko ang pinagawa ninyo. Kaya nagiba ang barko at hindi ito nakapaglakbay. So, purihin po ang Panginoon na tayo po ay nakapagbasa muli. No? Dito makikita po natin yung isang talata na nakita natin dito. No? At sinundan niya yung mabubuting gawa ng kanyang amang si Asa. So, napakasarap po na tingnan
na yung mga mabubuting gawa yung ating pong sinusundan. Sapagkat kilala po natin si Asa na sa huling sitwasyon ng kanyang buhay, hindi po siya naging matuwid. Pero makikita po natin na si Jehoshaphat ay sinundan po niya yung mabuting gawa ng kanyang ama. So purihin po ang Panginoon at God bless everyone.